Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, Destiny talaga ang Kathleen mga kasembreros. Bago yung items natin ha, about kay Mayor Mark Alcala and updates mga kasembreros. So, kasi naisip ko mga kasembreros from 2019, unang-una, hindi, yung project kasi na ito ay yung Hello Love Goodbye pa nila na unang sequel ay hindi talaga dapat no sa kanila kay Sir Alden. So, yung in-offer din yun kay DJ nung una. So, masabi ko na Destiny ito mga kasus yung Kathleen talaga. Kasi nga, unang-una, magkaiba sila ng network. Tapos, wala namang parang tambalan dati na Kathleen pa, no? Talagang out of the blue, no? Parang hindi siya, para sa akin, Destiny talaga ito, na pinili sila na maging tandem mga kasembreros sa Hello Love Goodbye. Tapos parang wala silang background, wala silang know-how kung ano yung sino yung gaganap and so on mga kasus. Pero alam ko talaga na kung pa tandem sila made from heaven mga kasembreros. Wala silang friendship dati bago ang Hello Love Goodbye. As in wala, no, strangers sila. Kagaya nga ng kwento nila sa Hello Love Goodbye mga kasembreros, no, strangers sila na nagkita, nagsama, and then nagkainlaban mga kasembreros. So, di ba, makita mo na wala silang connection sa isa't isa at that time. Tapos, bigla na lang silang sumulpot mga kasembreros. Tapos, naging blockbuster, naging number 1 pa for how many years mga kasembreros. Yung Hello Love Goodbye na highest grossing Filipino film of all time, not until yung pelikula ni Sir Ding Dong Dantes at Marian Rivera na Rewind nga mga kasembreros ang nakabasag. Then, nabasag at nabawi nila mga kasembreros ang corona ng Hello Love again nga mga kasembreros, no? So talagang dito makita na dati pa lang sa Hello Love Goodbye, tapos sinabi nga ni Ma'am Katina at saka ni Sir Alden, hindi na putol yung kanilang communication privately mga kasembreros after ng Hello Love Goodbye. So doon pa lang makita mo na talaga nag-uusap na sila mga kasembreros. And may blessing na ni Father kasi no nung time na Hello Love Goodbye mga kasembreros, may blessing na ni Father kung kaya ngayon ay nasa single stage din sila ng kanilang buhay. Pareho silang single mga kasembreros at saka ini-enjoy ang bakasyon at saka ini-enjoy ang kanya-kanyang trabaho mga kasembreros. No, talagang Destiny ang Kathleen mga kasembreros. So ini-enjoy nila yung solo era nila. Pare-pareho sila or both sila mga kasembreros ay ini-enjoy lamang sa ngayon. So we definitely know na may Kathleen mga kasembreros and they're destined to be Mr. and Mrs. Fulkerson soon. Babash na naman tayo mga andito. So, ayun po mga kasembreros. Team Panatag po tayo. Okay na. Sumali ka na lang mamaya. Ayan. At syempre po mga kachika, ang una naming ilalatag na kwento tungkol sa dating itinatago. Tungkol sa dati lihim na lihim. Pero ngayon po ay isang relasyon na marami na po talagang nagpapatunay na laging magkasama. May mga nakakakita na kina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Oo. Ay. Dati bulong-bulungan lang ito. Oo. At may mga kumpiskahan pa ng mga telepono kuno. Pero ito na sila. Coming out. Oo. Ay, simple para, kasi di ba, tini-question sila dati. Asan yung resibo? Asan yung bakit puro lang kwentuhan, puro nakita kayo sa ganito, pero ngayon, ka the sa cat ganyan. is out of the bag. Yes. Marami na pong nakakakita talaga sa kanila na nagja-jogging. Ayan na. Mahilig talaga si Catherine sa jogging. Di ba Naalala mo nung na-link siya kay Jericho. Morales. Jogging din. Jogging din, di ba? Dito kay Mayor Mark Alcala, ganun eh, jogging din. Pero bakit sila ni Daniel hindi nagja-jogging dati? Yun na nga. No. Kasi nga ayaw lumabas nga ni Daniel sa di ba? Ayaw niya nang nakashort si Catherine. Kasi paano ba? Ay, simple, baka mag-jogging ka, kailangan yung... Alam nga naman, nakapalda. Tapos nakaganon, sexy, boxer, Alam nga naman, nagja-jogging ka, nakagown ka, mahaba, di ba? At eto nga po, may source pa po kami nagsabi na isinama na ni Catherine Bernardo itong si Mayor Alcala sa Ivy Clinic. Pina-facial niya. Ayun na. Diba? Unti-unti nang lumalabas talaga sila. Kaya
magugulat tayo bukas makalawa pag-amin na ba? Sila na Oo. talaga. At saka ang daming mga taga-Lucena na nagpapatunay na nagpupunta talaga doon si Catherine. Ayan na. Alam ng pamilya talaga. Ewan ko lang kung alam ng pamilya ni Catherine yung kanila ni Mayor Mark. Ay, parang Palagay hindi. mo. Kasi parang hindi na siguro kasi alam naman natin humiwalay Nasa edad na. Nasa edad na, humiwalay na rin siya ng tirahan. So ano pa? At saka tahimik si Mami Min pagka ganyan ng mga At wala talaga si Mami Min, Wala. ano, hindi Oo. nagsasalita. Walang kahit anong sinasabi, no? Oo. Ay kasi siguro, total umalis siya sa bahay nila at tumira na siya ng sarili niya. Huwag naman Siguro- umalis, humiwalay. Oo, humiwalay siya sa pamilya niya at Nagsolo. gusto na siya nagsolo. Siguro sabi ni Corinne Mami, sige, Yan ang gusto choice mo. mo yan eh. O kaya paninindigan mo na lang yan. Tiwala na lang kasi di ba yung sabi ni Mama Min, Ang tiwala. pinakahuling pagsasalita ni Mami Min, yung she's single. Oh, yun. Yun, ano? Correct. Yun. Oo. Oo. Pero ngayon, palagay mo, matindi ang suporta ng mga dating tagahanga ni Catherine at ni Daniel at ni Catherine at ni Alden dito kay Mayor. Naku, parang siguro tinitimpla muna nila, Nay. Oo. Kaya hindi siguro makalabas sila ng bongga. Ang magiging maligaya kay Catherine dito, yung mga solidong kanya. Yung Ay, kanya oo. lang talaga. Solid na Catherine. Pero kikinita ko siguro kaya may nagsabi rin na huwag mong biglain ang mga fans nyo. Hindi mo lang nyo. Kasi baka pag nagpakilala ka ng boyfriend, baka hindi mo alam yan. Make or break to, di ba? Sa kanya ang tama nun. Oo. Sa kanya ang tama nun pagka Correct. ganon. Di ba? Oo. Sa palagay mo, nakararating na kay Daniel ang ganitong kwento. Ay siguro alam mo naman pagka mga ganyan, 'di ba? Katulad niyan baka may lumalabas sa social media, hindi pwedeng makakarating yun doon kay Daniel. At saka may dumadaan magpapakita yan eh. yun. Oo. Pero di ba kasabi nga ni Daniel, dead man na siya sa mga kung ano-anong mga balita ngayon. Kasi nakafocus siya ngayon sa kanyang Sa acting niya. Yes. Oo. Yun nga, no, itong items natin, narinig niyo si Ma'am Christopher Min, yung about sa spotted daw si Ma'am Katrina at saka si Sir Mayor Mark Alcala na nagpunta ng IV clinic, no. Natatawa ako kasi yung yung video na nilalabas nila itong kay Daniel Padilla pa nung Kathniel days pa nga mga kasembrero. So wala talaga silang may pakitang proof na talagang si Mayor nga talagang nagsisilabasan lang, tapos may mga witness kunwari na nakita sila na nag-jogging, tapos gusto daw ni Ma'am Catherine na mag-jogging, sasamahan si Ma'am Catherine, tapos nung time daw ni Sir Daniel Padilla ay wala daw, hindi daw sila nag-jogging kasi nga ayaw ni Sir Daniel Padilla na nag-short si Ma'am Catherine, tapos magugulat na tayo may aaminin. So parang OA na mga kasembreros itong sasabi nila na maganto na mga kwento-kwento na may time daw na si Ma'am Catherine talagang pumupunta sa Lucena and so on mga kasembreros. So tayo po ay team panatag yung mga lumalabas na mga ebidensya tulad nyo sa airport na si Sir Alden naman pala yung kasama, si Mayor Alden. So tayo po ay team panatag, hindi po tayo nagpapaniwala sa mga walang ebidensya, no? Kasi nga pag walang video, walang pictures ay hindi po magpapatinag ang mga Cathinatics, mga kasembreros. Sorry po. So yun po, no. And then nga, update tayo mga kasembreros. Itong bagong movie no Instagram story ni Sir Alden kagabi, hindi ko ito nahabol. Itong kanyang yung kanyang nagpalabas na siya ng kanyang yung Prisoner of War na pelikula mga kasembreros starring Sir Scott Adkins. So sinearch ko talaga siya, and according sa Wikipedia ay andito nga no, si Sir Alden ay hindi siya part ng cast. Si Ma'am Gabby Garcia lang po ang part doon, tapos mostly si Teresa yung kanyang pangalan mga kasembreros. Mostly ng cast ay mga Amerikano, tapos may ibang Japanese dito mga kasembreros kasi nga time ito ng Japanese occupation mga kasembreros. So naisip ko rin dito Japanese occupation, tapos yung kay Ma'am Catherine na yan Destiny ulit sila na yung Elena 1944, no? Ano rin yun, dito Japanese occupation din yun, no, mga kasembreros. Pero wala pa tayong balita kung ano mangyayari dun sa Elena 1944. Baka mamove lang siya mga kasembreros ng petsa or ng pagsushoot nila Ma'am Catherine. Baka sa last quarter na rin sila mag-shoot mga kasembreros kasi nasa bakasyon pa si Ma'am Catherine, or nakauwi na siya mga kasembreros na baka sinundo ni Sir Alden ni Sir Alden mga kasembreros. So yun po, no? Pero yun, myriad
Jeremiah 31:25, sabi ni Lord, I will refresh and satisfy, no? Sinabi ni Lord Almighty kaya Jeremiah na tayo po ay magkakaroon ng refreshing moment at satisfaction sa presence ng Panginoon kapag tayo po ay nagbabasa ng kanyang Biblia ay nagpe-pray mga kasembreros, no? And abiding in Him always. And ang kanyang prayer, of course, sabi niya dito, Dear God, even in challenging circumstances, your goodness remains the same. I know we are not promised a life free from trouble, quite the opposite, but I'm grateful that you are with me through it all. Your presence gives me strength and your love sustains me in every season. Help me to trust in your faithfulness even when life feels uncertain. Remind me that no trial is greater than your power and no hardship can separate me from your love. Thank you for walking beside me, guiding me, and carrying me when I need it most. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito talaga yung isa sa hinangaan ko mga kasama, yung kanyang pagiging expressive, no? At saka showy sa kanyang faith mga kasombreros na hindi lahat ng tao ay kumaga pa maboka at saka pinapakita talaga in public yung faith nila, yung iba nahihiya and so on mga kasombreros. And then ito, yung atin ni Mama Catherine mga kasombreros sa si Chrysler ay ito na nga nag-post siya ng video clip ng World of Dance Competition ni Ma'am Lexine mga kasombreros. So medyo sa malayo siya kung kaya hindi natin gaanong maklaro mga kasombreros or malinaw. Pero nga no, congrats kay Ma'am Lexine mga kasombreros kasi nga siya ay napasama dito sa World of Dance Competition. And it's not just kumaga pa hindi lang siya dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Tapos si Mami Min naman ay nag-Instagram story din siya, no? Missing you guys, 1 month ko din na-miss ang Landers, no? Nasa Landers siya mga kasombreros, no? Parang nag-video call yata siya mga kasombreros. So missing our Landers PH buddy. So Ma'am Bernardo Min, and we miss you too Bernardo Kath. So na-miss ng Landers mga kasombreros si Ma'am Bernardo Kath kasi nga baka finishing moments na lang ang ginagawa niyo ng Catherine or wala pa tayong balita kung nakauwi na ba siya or hindi pa mga kasombreros. Tapos Instagram story ni Sir Alden, itong si Tito Ed, no, na may sakit yata ito mga kasombreros kung kaya nagkaroon sila ng fundraising din. Nung mga nakaraang buwan ay na-vlog natin yung pag-auction, parang auction sale yata nila, nakasama si Sir Kuya Kim Atienza mga kasombreros na aking ginagaya mga kasombreros, no, si Sir Kuya Kim Atienza mga kasombreros. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items ha. Team Panatag po tayo. Again, today is July 22, 2025. Tuesday na po. Sana po ay pahingin po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Medyo nakakatakam po ang ating picture sa ang title po, Sariling Mantika. Proverbs 11:5. The righteousness of the blameless will direct his way aright, but the wicked will fall by his own wickedness. Sa Tagalog, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. So, alam natin yung kasabihan na nagisa sa sariling mantika ng mga kasombreros. So, kaya ang title natin ay Sariling Mantika. So, ang tao ay bunga ng mga choices, bunga ng mga maling desisyon, bunga ng ating wrong actions mga kasombreros. Kung kaya nagkakaroon tayo ng mga consequences din sa buhay. Ibig sabihin, walang sumisira sa sariling kalawang, kundi walang sumisira sa sariling bakal, kundi ang sariling kalawang. Ganon din po tayo mga kasombreros. Minsan, sa sarili nating bunganga, sa sarili nating mga salita, yung mga binibitawan natin, and syempre yung ating mga maling choices ba, maling desisyon sa buhay kung kaya tayo ay nahihirapan din. And may mga tamang desisyon naman. So, pero kapag maling desisyon, yun nga, nahihirapan tayo. Yung ating buhay ngayon ay bunga ng ating mga choices at saka mga decisions before. So, sabi dito, Proverbs 11:5 is about the righteousness of the blameless na ginaguide niya mga kasombreros, no, sa kanyang tamang landasin. Ngunit ang mga taong wicked or masasama mga kasombreros ay nabubuwal, nasisira din sa sarili nilang
kabuktutan or kasamaan. So ang verse na ito ay nag-highlight ng concept ba ng righteousness, tapos ang impact nito sa buhay ng isang tao. It emphasizes that those who lead a blameless life characterized by moral integrity and virtuous actions will find their paths guided and directed in a straight and clear direction. So, kumbaga pa, tamang landas, maling landas. Kapag doon ka sa maling landas, no, magigisa ka sa sarili mong mantika, mga kasombreros. On the other hand, the verse warns about the consequences of wickedness. So, gaya na mention natin, mga kasombreros. It states that the wicked who engage in deceitful practices and immoral behavior will ultimately be brought down by their own actions. So, ang tao nasisilo or nahuhuli sa sariling mga bunganga, sa sariling salita, at saka sa sariling gawa, mga kasombreros. So, yung cautionary na ito or cautionary message na ito ay about din sa self-destruction, no? Kung kaya ang title natin ay ganito po. And the nature of wickedness and the negative outcomes na pwedeng magdulot or idulot sa atin, mga kasombreros. So, kapag ni-reflect natin sa ating sarili ang verse na ito, ay dapat kung makukol tayo, mga kasombreros, na kailangan isipin natin ng tama at saka wisely talaga yung ating mga choices na ginagawa sa ating buhay and the values na dapat nating pinaprioritize. Kasi maraming mga self-help books na merong binibenta online, maraming mga printed na mga libro, mga kasombreros, na binibenta sa TikTok and sa other social media platforms na ito maganda itong book na to, maganda itong book na to. So kapag hindi kasi based sa Biblia, ang tendency hindi siya ganun ka-help. Mindset lang talaga yun, mga kasombreros, no? Talagang sa utak, sa isipan lang talaga ng tao yung mga self-help books na iyon kapag hindi siya based, mga kasombreros, sa Holy Scripture. So Proverbs 11:5 delves into the moral and ethical aspects of human conduct, shedding light on the outcomes of righteousness versus wickedness. So may dalawang comparison talaga dito, no? May taong masipag versus taong tamad, may taong matuwid versus taong baluktot, may taong masama versus taong mabuti. This verse, nestled within the wisdom literature of the Bible, serves as a beacon of practical guidance practical guidance for those seeking to lead a life that reflects God's values. So, I recommend, highly recommendable talaga, mga kasombreros, yung mga libro kagaya ng The Purpose-Driven Life, yung mga yung mga Christian books pa na iba, mga kasombreros. Basta related siya at saka based sa Holy Scriptures or sa Holy Bible, mga kasombreros. I definitely recommend those books. When it speaks of righteousness, of the blameless, it extols the virtues of integrity and moral uprightness. So, something na dapat nating i-fully grasp, mga kasombreros. Isipin natin parati yung moral uprightness. Kung ang mundo, magsiset sila ng moral standard, pero ang question, ito ba yung moral standard na sinet ng Panginoon? Kasi marami ang sinet na moral standards ng tao na opposite, mga kasombreros, sa moral standard ng Panginoon. Nagset ang Diyos ng moral standard about marriage, about relationships. Nagset ang Panginoon ng standards, mga kasombreros, ng gender. Nagset ang Panginoon ng paano igalang ng magulang, paano tratuhin ng magulang, paano tratuhin ng anak, moral standards about tratuhan ng mag-asawa, about maraming practical and moral standards and values, mga kasombreros, ang sa Biblia, lalo na po sa Proverbs, no, at saka sa Book of Psalms, mga kasombreros, and Ecclesiastes. Furthermore, the verse elucidates that walking in righteousness makes their paths aright or straight, mga kasombreros, indicating ng buhay po natin na is na pamuhay according sa ways ng Panginoon at saka sa kanyang salita ay nagli-lead sa atin or tinutungo tayo nito sa buhay na malinaw, may purpose at may direction talaga. So, yung straight paths kasi ay nag-symbolize, mga kasombreros, ng journey devoid of unnecessary complications and moral
pitfalls. So, ang dito, ang journey na ito ay inilalayo tayo sa kapahamakan, no, sa mga pitfalls, mga kasambres ng buhay. Yung mga temptations ba? Sabi na, gusto ko siya, pero meron na palang asawa, kasado na pala. Tapos pero gusto mo, so pinagpatuloy mo pa rin. So parang ganun mga kasambres, no, mga pitfalls. Kumbaga pa sisirain mo yung pamilya niya, sisirain mo rin ang pamilya mo. So ganun ang kahinatnan mga kasambreros. So ang kawawa talaga dito ang mga bata. So in parallel with those or with other biblical passages such as Psalms 1:6 and Proverbs 3:5-6 and the Proverbs 11:5, mga kasambreros, sila ito yung mga parallel or pareho ng message, mga kasambreros, reinforces the notion that God watches over the righteous, guiding and protecting them, while the way of the wicked leads to destruction. So, kumbaga pa, malinaw na malinaw yan, mga kasambreros, na sinasabi ng ating Panginoon. Kumbaga pa parang yung anak mo na pasaway, di ba? Talagang parati mong pagalitan, magiging bad example siya sa ibang tao, sa mga kapatid din niya. So, in contrary ay dun sa anak mo na mabuti, na masunurin, so magiging good example din siya, hindi lamang sa kanyang mga kapatid kundi sa ibang tao. In conclusion, Proverbs 11:5 encapsulates timeless wisdom that transcends temporal boundaries, offering guidance for navigating the complexities of personal relationships, professional pursuits, and moral dilemmas. So kung pa yung Proverbs 11:5 ay dinidebunk nito at nire-refute, no? Kung pa pinapataob nito yung mga maling pursuits natin, yung mga moral dilemmas, yung mga problema at saka mga hindi tama na kung pa naturo, mga kasambreros ng buhay. Kasi hindi naman majority always wins eh. Kung pa ang mundong ito, kung ang lahat ng ang dami ng taong gumagawa, hindi ibig sabihin nun tama na sarapan ng Panginoon. Kapag dineclare ng Diyos na huwag mga lunya, na huwag sumabas sa Diyos-Diyosan, and so on, mga kasambreros, ay hindi ibig sabihin na lahat ng bumura pwede na rin magmura at saka pleasing na rin sa harapan ng Panginoon. So parang ganon, mga kasambreros. Hindi ibig sabihin na majority of the people do that thing ay nagiging tama na yun sa harapan ng Panginoon. Once the Bible declares that it is a sin, our opinion doesn't matter, mga kasambreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha. Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka wisdom, of course, mga kasambreros, na nagmumula sa Panginoon sa kanyang salita sa Proverbs chapter 11 verse 5. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.